Kung titingnan po natin, ano yung ebanghelyo natin sa ngayon? Ang bida sa ebanghelyo natin sa ngayon ay si Zacarias, isang pare. Ang asawa niya ay si Elizabeth. Ano yung kanilang matinding problema? Una, wala silang anak. Pangalawa, baog si Elizabeth. At pangatlo, ay matanda na sila. So ano yung pinagdaanan nila? Mahabang panahon ang pinagdaanan nila na nagdarasal sila para magkaroon ng anak. Pari si Zacarias. Hindi sila nagkakaanak. Kahit na yung dalawa ay napakabuting tao, mga matutuwid na tao, at wala silang ginawang masama sa kanilang kapwa, lalong-lalo na sa Diyos. Pero hindi sila nabiyayaan ng anak kahit na matagal silang nagdarasal. Kung nag-give up si Elizabeth at si Zacarias sa kanilang pagdarasal, maaaring hindi na nila na ranasan magkaroon ng anak. Hindi sila nag-give up. They underwent that process of waiting. Naghintay sila. But then, nung dumating yung punto na nagpakita kay Zacarias yung anghel, hindi siya makapaniwala sapagkat nasanay na siya na nagdarasal lamang siya at hindi siya makapaniwala na ibibigay sa kanya ng Panginoon sapagkat matanda na sila. Pero ibinigay sa kanya. So ano yung mahalagang makita natin dito? Kailangan makita natin dito. Merong sense yung paghihintay. Sa anumang mga panalangin na ating idinarasal, sa anumang mga ating hinaing o mga ating hinihiling sa Diyos, ang tanging nakakaalam ng panahon ay ang Diyos at hindi tayo. At sigurado kapag kaya na ibinigay ng Diyos, may rason kung bakit ibibigay niya sa panahon na tama para sa Kanya. So marami sa atin, gusto natin big time kaagad. Marami tayong hinihingi, gusto natin ibigay kaagad. And we fail to be on that space na makakausap natin ang Diyos at may paghanda natin ang ating sarili. Ang mahalaga, ang bawat ibinibigay sa atin ng Diyos na produkto ng ating panalangin ay siguradong makakatulong hindi lamang sa atin, kung hindi sa ating kapwa. Alalahanin natin na tayo ay daluyan lamang ng mga biyaya ng Diyos para sa iba. Kung kaya't si Zacarias at si Elizabeth, hindi nila inari na kanila si Juan lamang. Bagkus, tiningnan nila na si Juan ay instrumento ng Diyos para ihanda ang pagdating ng Panginoon. So sana sa pagpapatuloy natin ng Eucharistiyang ito, makita natin ang ating sarili. Hindi as end of the graces that we receive from God, kung hindi as channels of those graces. Hindi tayo ang huling hantungan ng bawat biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos sa tamang panahon ayon sa Kanya. Tayo ay mga daluyan lamang ng biyaya para sa iba. Kung kaya naman, sa pagpapatuloy natin ng Eucharistia, ng pagdiriwang ng Eucharistia sa ngayon, ipanalangin natin na lahat ng mga adhikain natin, lahat ng mga gusto nating makamit mula sa biyaya ng Diyos, ay sana ang puso natin ay maging maluwag para yung biyayang yan ay padaluyin natin sa ating sarili at huwag nating sarilinin sapagkat tayo ay daluyan ng biyaya para sa iba. Tulad ni Zacarias at ni Elizabeth, ibinigay nila si Juan para sa Diyos at para sa ating kapwa.